Hello guys! Good afternoon! Punta tayo dun sa kapatid ni Nico guys, dun sa sister-in-law ko kasi hiramin namin yung sasakyan niya. Kasi itong sasakyan namin wala siyang hook. So kailangan namin dalahin yung perakaro or yung trailer ba para lagyan siya ng, is it, what do you call it in Finnish? That wood chips? Kuarikate. Kuarikate or yung wood chips or mulch kasi lalagay namin doon sa garden guys. Actually last year pa namin ito ng plano, hindi lang namin siya magawa-gawa. But today, since pwede namin mahiram yung isa sa sakyan, kaya today na namin siyang gagawin para masimulan na talaga yung garden work. Hindi naman ako magtatanim ng maraming tanim talaga guys, kasi nga kapag maraming tanim it means na marami akong aalagaan. Konti lang yung itatanim namin this year, especially yung mga patatas lang naman talaga na madalas na nagagamit talaga namin sa kusina. Saka hindi rin ako mahilig masyado sa gulay guys, sa lahat ng gulay. So papili ako sa mga gulay na kinakain ko, like yung mga beans, ganyan yung mga gusto ko, yung mga dahon-dahon. Pero yung iba talaga guys, hindi ko siya gusto. Since nag-Haviki naman kami, nakakabili din talaga kami doon sa Haviki ng mga gulay na kailangan namin. Kaya yun ang mga pinipili namin. Yung usual na ginagamit namin sa bahay. Hindi talaga ako para sa mga gulay-gulay na tanim guys, pero marami akong tinanim na mga berries and mga strawberries doon sa yard namin. Kasi yun talaga yung mga pinakagustuhan, mga pinaka-paborito namin. And gulay siguro guys, may pa malunggay guys, okay guys, sa ubang gulay dari kasi yung mga Chinese cabbage ganyan, pwede naman ako magtanim. Kaso lang guys, kapag marami ako maaani nun, saan ko kasi siya ipamimigay. Kunti lang kasi ang mga kapitbahay namin dito, no. Tapos magtatanim ako ng marami talaga, wala akong mapag-iimbakan nun. Tapos wala din akong pang freeze dry ng mga gulay-gulay kung marami akong itatanim. So yun, kaya ang napili talaga namin na itanim is yung mga perennials or yung mga berries na tumutubo siya every year. So one time mo lang siya itanim, tutubo na siya agad-agad. Or tutubo, babalik at babalik sila guys. Kaya kailangan namin maglagay ng mulch para malinis tingnan yung garden. Kaya kunin natin today yung perakaro or yung trailer doon sa sister-in-law ko para nagamit namin. And hindi naman namin siya kailangan ibalik kaagad doon sa storage kasi nga hindi mo na namin siya i-empty agad-agad kasi dalawa lang naman kami gagawa, no. Kaya dahan-dahan lang, hindi naman kailangan na gawin talaga agad-agad lahat. Pero yun nga, after ng lunch meron na kaming lakas, so pwede na tayo magtrabaho guys. Kaya tara na, bilihin natin yung kuarikate. Yung kuarikate pala guys, mas mura siya na dito namin sa amin bibilihin compare na sa store ko siya bibilihin. Kasi yun siya guys is tawag nito, galing talaga doon sa gumagawa. Yung binibenta kasi sa groceries and yung sa mga garden center, nakabalot na yun guys. Of course, iba na ang presyo nun, pero yung bibilihin namin is the same pa rin, pero yun talaga dun sa mismong gumagawa or kung saan yung ginagawa yung mga wood chips na yun, and mas mura talaga siya compare na bumili ako ng per sack na konti lang yung per sack guys. Hindi talaga siya makover yung buong garden namin. Dito na kami guys. Tingnan natin yung mga kabayo dito. Yung isang pony, nilipat naman na siya dito sa tarahan na to guys. Meron din doon bigay siya ng pagkain sa horses. Andun sila. Sino yun? Nagtanggal sila ng tae ng kabayo.
Dito guys, may nakatanim to dito ng mga strawberries, pero konti na lang ang nabuhay guys. Yan na lang, oh. Iilan na lang. Kasi wala na kasi nag-alaga guys, walang panahon. Pero ang dami nitong bunga dito dati guys, kasi dito nag-harvest si Anika. Sa ating karno ya. Oh. Dito na kami guys, and dito namin bibilihin yung puwarikate. Yan. So dito na rin yung pagbibilhan namin. Siya din yung same guy na naglilinis ng snow sa yard namin guys. So buti at meron siyang machine kasi para hindi na namin palahin, no? Mabigat din yan. Kapoy tayo. Daming kahoy dito, as in. Lahat yan guys ginagawa nilang wood chips. Yan, oh. So ito na. Ito yung bibilhin namin guys. Ito yung bagong gawa kasi ito last year autumn time ginawa. Ayan. Maganda kasi maglagay ng ganito sa garden guys kasi ma-prevent din yung pagtubo ng mga damo. Sobrang dami pa dito. I don't know kung binibenta din nila yung lupa kasi kailangan ko nilang lupa para sa garden. Tapos yan guys is yung mga trunk yan siya and mga ugat ng mga puno. Yan, oh. Ugat yan ng mga puno guys. Ginagawa din yung wood chips. So dito sa Finland wala talagang sayang din. Kahit yung mga branches ginagawa siyang wood chips. So ang daming kahoy dito. Lahat yan is for making wood chips lang. Ito lahat dito yung kanilang ginagawa. Meron pa doon, oh. Wood chips ang tawag nila dito or puwarikate. Usually ginagamit siya for burning o kaya naman sa garden. Pero usually burning sa mga factories. Yan yung ginagamit nila na parang bagaso sa atin ba. Pero sa kanila dito guys, sinasadya talaga siya na maging ganyan siya. Maging wood chips. Pwede din pala ako dito na bumili ng lupa guys. So per cubic meter 30 euros lang daw. So mas mabuti yun compare na bumili ako sa grocery or yung sa mga tindahan dito. Mas cheaper siya. Kasi yung 10 liters is 3 euros almost. So dito guys, mas cheaper siya. So dito na ako bibili, para hindi na kami mapalayo and
madali na lang namin siyang mahakot. Kasi pa konti-konti lang talaga yung binibili namin. Kasi nga, hindi siya magkasya sa car. So ngayon, alam ko na dito pwede din kasi tinanong ko kung binibenta din nila. Tapos yung mga kahoy pala na andyan guys, yung iba na andyan, dinideliver pala yan sa mga companies for yung ginagawang electricity. Kasi yan yung ginagawa nilang panggatong to produce electricity. Dito na guys sa yard. So hakuti na lang namin yan siya pababa doon, no? Kasi doon ko yan siya ilalagay kung saan yung mga strawberries guys, and yung mga berries namin na nakatanim. Actually may malaking puno dito, no? Daddy, do you also plan to cut this tree? Okay. May malaking puno dito guys. Wala namang kapre nakatira. Pero sabi ni Nico, hindi daw to ikakat pa. Not very soon. Kasi okay pa naman siya dyan. Maybe I let something like a totem pole, someone like a standing and look at it, like a bit here or a little bit there in the up. Yes. Okay. Is it like the kotikarut na ulas tayo tan sa manan art. Oh, someone, you will put something there. Let's cut it like until the very bottom. Okay. Like design. This is a lot of firewood if we cut this one. Kubad na si Nico guys. Yan. Palit na siya guys kasi sinapaw niya lang yung kanyang t-shirt. Pantrabaho na t-shirt na. Tawag nito. Ayun na, meron na kaming wood chips na andun na sa bahay. And kapag kulang na naman yun, kukuha na lang kami. Hinaraming na lang namin ulit tong sasakyan ng sister-in-law ko. Yun, hindi na namin sinabi sa kanya guys kasi kailangan niya matulog kasi lagi kasi siyang ngayon, nagbabantay sa gabi kasi ngayong mga kabayo nga, mga nakay ba. Kaya hindi na namin siya istorbohin para makatulog siya guys. Iniwan lang namin yung sasakyan dyan. Pero meron na kayong wood chips doon sa bahay. So ngayon, magkakape muna kami. But before that, dadaanan ko yung isang forest dito na malapit kasi na-harvest din siya. I don't know gano'n nakatagal pero wala na kasing mga malalaking puno doon ngayon. Maliliit pa yung mga puno doon na nakatanim na. Kaya check natin kung meron ng mga tumubo doon na mga mushroom. Magbabaka sakali lang naman guys kung meron. Kasi yung ibang places na meron ng tumubo guys, babalikan ko yun mga after couple of weeks para lumaki-laki sila ng konti kasi maliliit pa kasi yung andoon. And dito na tayo guys sa gubat. Ito yung papasok doon sa forest guys na harvest. Pero kahit dito pa lang, titingin na tayo kasi meron na yan siya siguro guys. Meron nang tumubo dito ng mushroom na itim. Hindi ko alam anong pangalan yan guys. Pero hindi na yan yung mushroom na hinahanap ko. Maglalakad pa ako papasok doon sa loob. Tingnan ko. Meron din mga tumubo dito ng mushroom Pero iba naman yan. Hindi yan yung hinahanap ko ng mushroom guys. Ito dinaanan ito dito ng truck. Pag usually pag mga ganyan may mga bato-bato. Diyan tumutubo. Kaya dahan-dahan din tingin din ako dito guys. Ay! May moose dito kasi yan may tae ng moose. Tae yan ng moose guys. Ganda pakinggan at tunog ng mga ibon. So ito na yung forest dito. Ang daming tae ng moose dito guys. May moose pala dito ha. Tingnan nyo dito guys. Lagi pa rin may nagko-comment na hindi ba mauubos ang puno? Hindi mauubusan ng puno dito guys kasi ang mga Finns is napaka-responsable niyan guys pagdating sa gubat. After ng harvest guys, right away magtatanim yan sila ng mga puno. Dito marami nang nakatanim. Hinihingal ako kasi pataas pala yung lupa dito. Hindi na ako sanay maglakad sa loob ng gubat.
So niya, gatuan na po ni mo day. Nanaw na to diri bi. Nakahanap lang ako guys ng spot na meron. Pag meron ako nakita, automatic na yan. Next time babalikan natin to. Yan, na-harvest na yan lahat guys, pero meron na yung mga nakatanim dyan. Hindi lang siya halata ngayon kasi nga maliliit pa sila. And yung mga puno dito sa Finland, it takes a long time for them to grow. Mga 15 years, 20 years, 100 years. And hindi sila basta-basta dito guys na magputol. Kung hindi mo lupa, hindi ka pwede magputol dito doy. O, pag una ka lang ng gubat, yun mo din ang putulin mo. Hindi ka pwede magnakaw dito kasi posible masyado yan guys. Wala mo na ako makita dito banda eh. Kahanap lang tayo. Tingin-tingin sa mga butas, ganyan. Kung meron ba. Another important thing pala guys, kapag nag-mushroom hunting ka, you need to connect with nature. So, kailangan mo maging kalmado and just enjoy the walk. Experience mo lang yung nature guys. And definitely, if you're lucky, you'll find something. Ganun lang. And sa mushroom hunting talaga, never expect na meron agad-agad guys. Kasi nga, hindi ganun kadali ang mushroom hunting din. Lalo na kapag yung mga areas na pinupuntahan nyo is hindi ganun ka-abundant yung mga mushrooms. But anyway, wala dito na side. Babalik ako doon. And doon ako magpapababa kayo nito sa kabilang side guys. Kasi merong pathway doon na dinaanan ng truck. Na baka meron doon. And umuulan na rin. Mag-showers ba? Unsa naman nag-shower naman hinot kasi yung ulap sa likod ko grabe ka brown. Tingnan niyo yung ulap sa likod ko guys, grabe ka itim. Wala man dito banda, baka dun sa baba. Check natin. Tingnan niyo guys anong nakita ko dito na side. Scarlet Elf Cup. Yan oh. Ang laki. Ang ganda guys. Yun pa isa. At least dito meron tayo nakitang something na nice. Yan o. Pero alam nyo ba guys, hindi ko lang siya pinipik kasi hinayaan ko na dumami sila. Kasi kapag mga ganito malaki na siya guys, sasabog siya ng pores. Para mas dumami sila guys. So hayaan lang natin yan. Kasi sa Finland, rare kasi talaga siya. Hindi siya ganun karami. Kapag marami na ako nakita guys, saka ako pipik. Kasi gusto ko rin talaga siya tikman, no? Ganito talaga siya na area tumutubo o kung saan nga yung mga twigs nga, yung mga nakat. Tapos moist ang lupa. Kasi nag-help yung Scarlet Elf Cup na mag-decompose ng mga twigs, guys. Para maging organic matter na naman sila ulit. So, itong lakad natin, guys. Unsan na naging akong ginahimo pero maganda dito guys kasi may mga nakita tayong mga bulaklak, mga wildflowers. Ayun pa oh. Oh, di ba? Ano-ano lang nakikita natin. Na guys, ito yung nakitaan. Wala dito sa side na to. Pero ang dami ko nakita dito guys. Mga ant houses. Mga white flowers. Purple flowers. Na wild. May tumutubo dito. Mga spring flowers. Wild spring flowers dito sa forest. And ang ganda nila tingnan guys. Sa loob ng gubat. Tubo lang sila. Walang nagtanim. Si nature na daw bahala. Ang ganda tingnan guys. Hindi ibang mushroom dito pero hindi man yan yung hinahanap natin. Ngayon yung forest guys, sobrang daming mga purple na flowers na tumutubo. And meron ding mga white. Ang ganda lang tingnan guys. Pero wala tayong nakita na Corvus sieni dito. Pero rinig nyo yun?
huni ng ibon. Sobrang ganda lang. Pero wala ang mushroom dito guys na hinahanap natin. Sa ibang forest lang talaga siya. Hindi sa lahat ng forest tumutubo. Tingnan nyo to guys. Sobrang ganda nila guys. Oh. Wala lang. Ganda lang guys. Nasa gitna ng gubat. Diba? Sa gitna talaga sila ng gubat guys. Yan oh. Pero alam nyo ba itong forest na to guys? Wala talaga akong na-pick na mushroom dito kahit previous years. Never ako nakapag-pick dito ng mushroom. Walang tumubo dito na kahit chanterelles guys. I don't know why. Pero sabi ni Nico, maybe because itong forest na to, isang klase lang ng tree ang tumutubo. Yung pine lang. Walang iba. So maganda talaga kapag yung forest is yung mixed forest siya. Pero dito guys wala talaga. Pero maraming moss. Pero walang mushroom.